Hello po mga kababayan, ito pong muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong Legal Aid Public Service Program inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong pag-uusapan sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating taga-subaybay. Ito po ay tungkol sa lupa na nabili ng magulang niya. Now, it turns out na itong lupa pong ito ay isa pong tinatawag ng stewardship na lupa, no? Ito daw ay hinahabol na ng anak ng steward yung lupang iyon. So, paano daw yun? Nabili ito ng magulang nila. So, yun po ang bibigyan po natin ng daan, sa episode nito. But bago po nun, kung kayo po ay hindi pa nakapag-subscribe, hindi pa kayo nakapag-follow sa ating Facebook account, can you please, if you find our videos interesting and informative, wala nang po sigurong mawawala. Wala pong bayad ang pag-click po ng subscribe at saka follow. And of course, yung share and like po, no? So that ang inyong lingkod ay mapalawig pa natin ang ating advokasya na makapagbigay po tayo ng legal na impormasyon o kaalaman sa ating mga kabayan. They could be your friends, your neighbors, your relatives, your acquaintances, so that they too may be able to share or partake kung ano man yung mga legal na impormasyon o kaalaman na may kinalaman sa buhay po natin, sa ating karapatan bilang isang mamayan, bilang isang ordinaryo na halimbawa ay citizen at saka member of our community na kadalasan po ay napapag-usapan po natin dito sa ating channel. So paki-click po yung subscribe, share and like sa of course pati notification bell upang wala po kayong mamimiss na episode sa ating mga videos po natin. Maraming salamat, and then okay, let's now proceed dito po sa ating discussion. So ang sulat po ang ating pong talakayan ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ng ating viewers, si Robert Jimenez 5985. Okay? Sabi niya dito, attorney, tanong ko lang, yung lupa na bili ng magulang ay nakapangalan sa akin yung steward. Ngayon ay gustong i-claim ng anak. So, kung hindi po ako nagkamali sa pagkaintindi ko rito sa sulat mo, kasi medyo vague po ito, ay yung magulang mo nakabili ng lupa. And it turns out na yung lupang ito ay isang stewardship. Okay? Ngayon ay gustong i-claim ng anak. Okay? So, ano daw po ang kanyang gagawin? Ganito yan. Now, sa hindi pa po nakakalam, ano ba yung stewards? Stewardship agreement. Una po, yung lupang iyan ay maituturing na isa pong timberland or forest land. Pag sinabi nating timberland or forest land, this is part of the public domain. Ito po ay ng Estado at hindi po ito at hindi ito maaari pong magiging private property, okay? O pagmamayari ng pribadong tao. Bagkos, ilalim po ng ating Commonwealth Act 141 ay ito po ay nagbibigay po ng tinatawag nating parang sort of a franchise, na kung saan o license na kung saan ang isa pong qualified na mamamayan ay pinapayagan po ng gobyerno through the DENR na i-develop po yung forest land o timberland for 25 years. At renewable ito for another 25 years. So, kung saan ay pwede sa ilalim ng kanilang stewardship agreement ay may karapatan po ang steward na i-develop ito, pagyamanin ito during the period of the stewardship. Pero hindi po ownership. Pero hindi po ito pwedeng magkaroon ng tax declaration certificate sa lupa. Kung meron man ay mabibigyan kayo ng tax declaration certificate ay hinggil lamang doon sa improvements doon sa lupa na isinagawa. Kasi marami pong nagkakamali, akala nila dahil may tax declaration certificate sila, aba ito ay proof of ownership na. Hindi po. Ito po ang tanda pag may tax declaration certificate po kayo, basahin po ninyong mabuti.
Dalawang klase po 'yan 'no, merong tax declaration certificate na sa lupa at meron din sa mga building o improvements. So, i-check po niyo 'yan. So, malamang kung mayroon kayong tax declaration certificate ay ito ay sa mga improvements lamang. Ngayon, binili ng magulang mo, ang tanong ngayon diyan, allowed ba na magbenta yung steward 'no, doon sa lupa sa magulang mo? Hindi po, bakit? Tulad ng sinabi natin kanina, yung steward po hindi po siya nagmamayari ng lupa. So, kung hindi ka nagmamayari ng lupa, wala kayong karapatan na ibenta po 'yan. In short, that sale 'no, is considered as null and void. Wala pong saysay po 'yan. Maaari lamang na na mailipat ng steward yung kanyang karapatan dun sa lupa 'no, by intestate succession. Anong ibig sabihin niyan? 'Pag siya'y pumanaw, ang kanya pong mga tagapagmana, anak po niya o ang kanyang biyudo o biyuda 'no, ay siya pong may karapatan na humalili sa kanya bilang steward at ipagpatuloy 'no, ang kanilang, stewardship, okey, hanggang sa magkaroon ng expiration. So, sa ginawang, paglipat nito o pagbenta nito na wala man lang approval o pahintulot sa DENR, okay, ito ay grounds para ma-cancel ang stewardship na 'to. And then maaari yung paghahabol ng anak ano, na siya anak ng steward 'no, maaari ding, magiging basehan 'yan 'no, para yung anak ay mag-take over. Pero this is a gray area kasi kung ang sinagawa ng kanyang magulang na pumanaw na ng isang steward ay labag sa batas 'no, this could be again a ground na para ma-cancel po 'no, ang, ang kanyang stewardship agreement. So, ang maaari mong gawin ay get in touch with the Department of, Environment and Natural Resources and i-check po ninyo kung ano bang status ng lupa na 'yan 'no. Kung if it is still a forest land o timberland because for all you know, baka nagkaroon ng proclamation na ang presidente ng Pilipinas upon the recommendation of the Secretary of DENR na nagkaroon ng conversion na kung saan yung lupang ito na forest land ay kino-convert na into alienable and disposable land. 'Pag na-convert na po 'yan ng alienable and disposable land o public domain, siyempre puwede na pong applyan na ng pagpatitulo. At siyempre yung nakaposisyon diyan 'no, do'n sa lupa ay they have a superior right na mag-apply for titling 'no, as against those na hindi po nakaposisyon do'n sa lupa, okay. So, tulad natin 'no, nasabi 'pag, stewardship po, the certificate of stewardship cannot be sold 'no, in a traditional sense at will remain, a government-owned land as forest land, not a private property. So yung rights niya maaari pong mai-transfer po 'yan, rights lamang 'no, pero kailangan, meron pong approval, prior approval ng DENR 'no. At, siyempre isa sa mga requirements po diyan, kailangan patunayan yung nagbenta ng rights niya na at least 50% po ng lupa na covered po ng kanyang stewardship ay na-develop po niya. Okay, that's one of the requirements, okay? So, again 'no, kung ang lupang 'yan ay pumanaw si steward, siyempre yung kanyang mga anak po ay may karapatan na mag-take over by intestate succession. So, 'yan po ang inyong tatandaan 'no, na I hope na pag-usapan natin dito ay maging gabay po ninyo 'no, sa inyong mga at, magkaroon po kayo ng idea kung ano ba dapat ninyong gawin. So, get in touch with your DENR 'no, para po malaman po ninyo ang status ng nasabing lupa. Okay, bago tayo magpatuloy 'no, sa kapapasok pa lang, if you find our videos interesting and informative 'no, palagi nating inuulit 'yan. Sana matulungan po ninyo ako 'no, hindi naman po siguro kalbisan at wala pong namang bayad 'no, pagka kayo po i-click po ninyo ang follow, subscribe kung hindi pa kayo napag-follow, subscribe po dito sa ating channel. And of course, paki-click din po ang share and like 'no, and of course yung notification bell upang sa gano'n
Pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Sabi nga natin ay, lamang na ang may alam sa batas. I hope to see you again in the next video po natin. Till then, and God bless.